Batang matalino ay batang katulad mo na handang matuto. 1, 2, 3, come on! Our lesson is based on learning competencies or MELC, and it's second quarter, weeks 3 to 4. Now, our lesson is all about writing phrases and sentences. In this lesson, you are expected to write phrases or sentences about an illustration and or character. Now, phrases and sentences are formed by adding related words. Pictures and characters are some of those helpful tools in developing phrases and sentences. Now, look at the pictures. Let us examine the picture and let us answer this. Can you guess the occupation of each character above? Ano sa palagay mo ang trabaho ng nasa larawan A? Okay, tama. Ito ay isang doktor. How about the letter B? Okay, ito ay isang magsasaka or farmer. And letter C? Yes, ito ay isang mangingisda or fisherman. At ang panghuli sa letter D naman ay correct. Ito ay isang pulis. So now, can you tell how each of them help our community? Sabihin mo nga kung ano ang kanilang ginagawa para makatulong sa ating komunidad. O ano-ano ba yung mga ginagawa nila para makatulong sa ating komunidad? Dito sa larawan A, picture letter A, ano ba ang ginagawa ng doktor? Tama, the doctor treats the sick. Ang mga doktor ang gumagamot sa may mga sakit. Next, ano naman ang ginagawa ng farmer o magsasaka? Ang mga magsasaka ang nagtatanim ng mga halaman o mga gulay at prutas para meron tayong makain or mabili sa mga pamilihan at palengke. So, ito naman pangatlo, ang mangingisda or fisherman. Ano naman ang kanyang ginagawa para makatulong sa komunidad? Tama, the fisherman catches fish. Ang mga mangingisda, trabaho nilang manghuli ng maraming isda para meron tayong makain at meron ding mabili sa mga pamilihan. Next, ang pang-apat, ang pulis. Ano naman ang trabaho o ginagawa ng pulis? Okay, the police are catching the bad guys. Sila naman yung mga humuhuli sa mga masasamang tao or mga lumalabag sa batas. Now, para sa inyong learning task 1, grade 2, para sa inyong learning task 1, describe the cat below by providing its description. Write your answers on your answer sheet or on your paper. So, ang gagawin nyo naman dito, grade 2, yan, tingnan nyo tong larawan, itong pusa. Ang gagawin nyo, ilalarawan nyo siya. Isusulat nyo sa mga kahon na ito yung mga salitang naglalarawan. Ano mo siya ilalarawan? Halimbawa, sa kanyang kulay, anong masasabi mo? What can you say about the cat's color? Dito, next, ano bang makikita mo sa itsura niya? Ilan lang yon sa pwede mong isulat na paglalarawan sa pusa. Para naman sa learning task 2, all you have to do is to describe the butterfly by completing the given sentences below. Write your answers on your answer sheet. Ang gagawin nyo naman, grade 2,
pupunan nyo yung patlang, fill in the blank para makumpleto ang sentence. Dito kayo titingin sa larawan na ito, sa butterfly or paru-paro. Ito, tingnan nyo to para masagot nyo or mapunan nyo ang mga patlang para mabuo ang pangungusap. Like number 1, a butterfly is a blank insect. O, ang paru-paro daw ay isang patlang na insekto. Ano siya? Ang paru-paro ba ay isang ano? Maganda ba ito? Pangit? Malaki? Maliit? O, pwede yun. Pwedeng alin man dun. Sa nakikita nyo sa isang paru-paro. O, next, number 2, it has blank wings. O, tingnan nyo ulit yung paru-paro. Meron daw siyang patlang na pakpak. Next, it usually flies in the blank. O, ano daw? Ang paru-paro daw ay karaniwang lumilipad tuwing kailan ba natin karaniwang nakikita ang paru-paro? So, next, number 4, butterflies have different blank such as red, yellow, etc. So, bagamat yung nasa module natin ay black and white, let's say, di ba nakakakita naman tayo ng mga paru-paro sa ating paligid? O, ang paru-paro ay merong mga iba't ibang patlang katulad ng red, yellow, at iba pa. Diba? Madali lang. Sunod, para naman lubos niyong maunawaan ang kung ano ba ang phrase at sentence. Okay, let us all remember, a phrase is a group of words stating description about a person, place, animal, thing, event, and the like. It has no complete thought or meaning. Ulitin natin, grade 2. Ang phrase o sa Tagalog ay parirala, a group of words na nagsasabi o naglalarawan tungkol sa tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari. And tandaan din natin, it has no complete thought or meaning. Okay, ang parirala or phrase, ito ay ang grupo ng salita na nagsasabi ng paglalarawan tungkol sa tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari. Tandaan natin, ito ay hindi kumpleto ang diwa o hindi kumpleto ang paglalarawan. Next, ano naman ang sentence? A sentence is a group of words expressing a complete meaning or thought. It is composed of a subject and predicate. So, grade 2, ang sentence naman ay group of words din. Yun nga lang, ito ay merong complete meaning or thought. Meron siyang subject at meron siyang predicate. Ulitin natin, meron siyang subject at meron siyang predicate. Anong pagkakaiba ng phrase sa sentence? Anong pagkakaiba nila? Uulitin ng ma'am. Ang phrase or parirala, ito ay paglalarawan, group of words. Ito ay grupo ng mga salita din na naglalarawan sa tao, bagay, hayop o lugar, event, pero wala siyang complete meaning. Hindi kumpleto yung paglalarawan or sinasabi. Hindi kumpleto. Samantalang ang sentence naman, para silang group of words na ito naman ay merong kumpletong meaning or diwa. Meron siyang subject at meron siyang predicate. Okay? So, tandaan natin yun ha. Ang phrase ay hindi kumpleto ang thought or ang diwa, samantalang ang sentence naman ay kumpleto. Meron siyang subject at meron siyang predicate. Now, sa susunod dito, mas lalo pa nating maintindihan, kaya dapat stay lang kayo, upo na maayos at makinig ng mabuti. So, now, writing a phrase or a sentence becomes easier with the help of pictures or illustrations, or pictures of a character, place, or thing may guide you in describing them. Now, next, para lalo nating maintindihan, tingnan natin yung halimbawa ng phrase.
Okay? Ang ginamit nating larawan ay ito. Yan. So, dito sa praise, kung gagawa tayo ng praise ayon sa larawang ito, ang nilagay dito ay 3 heart or 3 hearts. 3 hearts. Yan. 3 hearts. So, dito naman, ang paglalarawan naman dito ay darat. Ito daw ay ang daga. Ito naman, a star. So, diba? Hindi, sinasabi lang nito kung ano ito. Sinasabi lang, pero hindi kumpleto. Tingnan naman natin sa sentence. Tingnan ang halimbawa ng sentence. Tingnan nyo tong larawan nito. The teddy bear is big. The teddy bear is big. Diba sabi natin kanina, ang sentence ay may subject at may predicate. Alin ba ang subject dito? Yung teddy bear. Ayan yung subject. Alin ba ang predicate? Ito ang predicate. Ito yung subject at ito naman yung predicate. So, yung subject, ito yung pinag-uusapan at yung predicate naman, ito yung paglalarawan sa subject. Ito yung sinasabi tungkol sa subject. Diba? Tungkol dito. Ano ba yung sinasabi tungkol sa teddy bear? Yung teddy bear daw ay big o malaki. No. Alin daw yung malaki? Yung teddy bear. So, yung subject, ito yung simuno o pinag-uusapan, siya yung subject at yung predicate naman ay yung sinasabi tungkol sa subject. Ito yung paglalarawan naman. Ito yung paglalarawan sa subject. Next, example. The 3 hearts are red. The 3 hearts are red. Diba? Ito yung picture. Ano yung paglalarawan dito sa picture na ito? The 3 hearts are red. Yan. The 3 hearts. Ito yung subject. At ito naman yung predicate. Subject and predicate. Ito yung pinag-uusapan at ito naman yung naglalarawan tungkol sa subject. Tindihan? Ano daw kulay nung 3 hearts? Red. Alin daw yung red? Yung 3 hearts. So, next, the rat is small. The subject is the rat and the small is the predicate. So, and the next example is the star is bright. The subject is the star, is bright is the predicate. So, nakita nyo ba ang pagkakaiba ng phrase and sentence? Okay, ngayon naman, grade 2. Para naman sa inyong learning task 3, para naman sa inyong learning task 3, ang gagawin nyo ay form phrases by saying something about each picture below. Now, form phrase by saying something about each picture below. Write your answer on your paper or answer sheet. So, next. Para naman sa inyong for the learning task 4, all you have to do is paste or draw a picture of your favorite hero or superhero. Then answer the question below. Do this on your paper. So, all you have to do is, kapag di kayo marunong drawing, gagawin nyo naman ay kung meron kayo dyang magazine or na pwedeng gupitin, ay gugupitin nyo, ilalagay nyo dito. Pero make sure magpatulong kayo sa inyong nanay, tatay, o sino mang kasama nyong nakakatanda sa inyo kasi baka masugatan kayo sa paggupit. No, siguraduhin na kasatabi ninyo ang inyong nanay at tatay bago kayo maggupit kung hindi kayo marunong mag-drawing. Pero kung kaya nyo naman mag-drawing, mas maganda i-drawing nyo na lang dito sa box yung favorite nyo, paborito nyong superhero. Di ba alam nyo naman kung ano yung mga superheroes? Halimbawa, si ma'am, ang favorite ni ma'am ay si Darna. Ay, idodrawing ko dito si Darna or magdidikit ako ng picture dito ni Darna. At pagkatapos nung sagutin nyo ito, who is your favorite superhero? O sino ba yon yung nilagay mo dito? Kung si Darna, isusulat mo Darna.
ba? Next, what are his or her characteristics? So, ano naman yung kanyang mga katangian? Maaring isulat nyo ay 2 o 3 katangian or kung mas marami pa. Kung mas marami siyang katangian, naiisip kayo. So, dito naman sa pangatlo, what power did he or she use in saving his or her people or community? Ano naman yung power niya? Ano naman yung ginagamit niyang power para matulungan or masave yung mga tao sa community? So, isusulat niyo yun dito. Okay, naintindihan niyo ba? So, pag natapos nyo na ito, gawin nyo na rin yung learning task 5 na kasunod sa module ninyo. Yan. Madali na lang ito kung nakinig kayong mabuti sa ating pinag-aralan. Kung hindi nyo naman masyadong naintindihan, maaari nyo naman balikan ang video na ito upang mas lalo pa ninyong maunawaan at magpatulong sa mga kasama ninyo na nakakatanda sa inyo kung meron kayong mga tanong. Okay mga bata, maraming salamat sa inyong pakikinig.